Nasira ang NMAX, bumili ng XMAX. Hello! Ito na mga kamadkat. Dito tayo sa Greenfield. Ayan, nandito tayo ngayon sa YSO. No? Yeah, so let's go. Tayo natin sa Mumu. Yan si Boss Mumu. Yan ang boss ko. Yan ang financer ko. Oh, ayan. Pasok na. Oh, unahin ko yan. Yan boss ko eh. First time ko rito, taga Mandaluyong ako, pero first time ko pumasok dito sa YSO Mandaluyong. Tignan nyo yung mga unit ko. So mga gustong ganitong klaseng bike, nice. Itong pogi oh. Wow. T-Max. Big pop. Tapos ganda oh. Ataw. 560. Yung mga T-Max. Pogi. Adventure bike. Nice. Ano yung may nagsasabi sa akin eh. May mga nagpapayo sa akin na ba't di daw ako mag-ano, mga decambio. Di ko kaya. Sabi ko di ko kaya yung mga ganun bike. Mga decambio. Pang ano lang ako, scooter forever. Scooter, ano lang ako, scooter boy. Mga Mio. Nice. Matagal pa processing dito. Casio. Next time, babalik tayo ulit rito. Ilan pala monthly ito? 36. Iyo kiro. 441 lang monthly. Doon lang kunin natin. Wag. Ha? Next time, babalik tayo rito. And then, ibablog natin yung mga presyo. Mga price, no? Vlog natin ulit. Gusto ko muna ngayon pakita sa inyo lahat kung ano meron sila rito. Nawala tayo. Yung Aerox, oh. Aerox keyless. Oh. Yung mga dirt bike, oh. Dirt bike. Oh, may mga apparels din sila and boots. Jersey. Helmets. Why? 6,000 lang monthly neto sniper. Magkano? 6,000. 6,000? Ganda. Ito yung mga pogi, oh. Oh, may mga RCB sila, oh.
RCB, no? Setup na ng RCB to, boss. Ito, may mga RCB sila na mags. Then may mga shocks. Ito pala lever. Ito lever, Hand grip, oh. caliper, bar end, mga shifter, mags, disc. Yan, ang RCB. Angas. Alright. So yung mga kamadkat, Mama mo na nga ng check agad. ito yung unit na sinasabi ko na kukunin natin ngayon. Dito sa Y-Zone. Ano ba gusto nyo motor? Comment down below. Damn. Uy, taas nga. Hindi, syempre naka-center stand eh. Pero yung baba. Uy, mabigat siya ha. Hindi siya biro. Pwede naman. Kaya naman. Man! I'm going home. You're going home. You're going home today. Hoy, don't gas-gas my bike. Wait lang po, wait lang. Sige, salamat. Sir, papil up lang sir, name, address sir. So ito po ilalabas sa ORCR natin. At the same time sir, kailangan po same po ng nakaregister sa LTO portal. Then cellphone number sir, dito po kayo text pag may ORCR tsaka plate na. Pero si plate po asahan natin may. Kaso yung sa portal ko, yung doon sa isang house namin. Opo, Pwede ba rin actually- sa permanent ko? Opo. Actually sir, pwede nyo po i-edit. Kaso i-edit nyo po muna yung portal. Pag inilagin po kasi nila sa system yun sir, lalabas po yung address yun na nakaregister. So, ito na lang sir yung pipila pan. Tapos sir, baka pwede yung mayroon may ID photocopy. Pa-activate ko na sir yung unit. So X-Max na black sir, na blue yung mags. Mm-mm. Ito, kung sakali talagang hindi natin mabuksan si LTO portal, so ang pinaka magandang ano dyan sir, isulat mo na ngayon yung permanent address mo na gusto ilabas. Tapos sir, punta kayo any nearest LTO para ipa-retrieve yung password. Then, tsaka nyo po i-edit. Tapos, hindi ko muna makuha yun eh. Ay hindi sir, makukuha nyo na rin. Okay. Pero po, sana po sir, kung makakapunta kayo agad, bago po namin ipasa kay LTO. Kailan nyo ba ipapasa? Ano po baka next week na po to, weekdays po. Monday, mga ganun. Monday, tawagan kayo na admin namin Sige. para i-follow up. Tipunan. Anong address ko? Ayan, babayad na tayo. Akala ko libre lang dito. Bayad pala. Sabi, punta lang daw ako rito. Parang ano. Salamat. Okay, sir. Thank you. Akala ko libre. Sabi, punta daw lang ng Y-Zone, libre ang motor. Yung pala hindi, bayad pala. Bodol is real. Si Boss Momo. Boss Momo. Pwede ka maging rider. Talagang uwian na. Uwian na to. Nagbigay na siya. Lalabas ko na yung motor natin. Kuya, labas mo na doon. Labas mo na doon. Activate naman na sir. Andiyan na sir, Sabado na, taon Sabado sir. Yan ba yun mismo? Oh, hindi sir, meron po kami stock talaga. Ah, meron silang bagong stock. Bagong stock sila. Salamat, okay na? Oo. Congratulations! Ito na, mga kamadkat. Kunin ko lang ito, papaprocess ko lang. Ito lang. Pinayaran ko yung kukunin mo. Ito si Fire, sir. So ayun sir, papaprocess ko lang. Ito muna tayo. Nanalo ko ng X-Max, boy! Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko talaga. Dito nga tayo.
Yan, may stencil. Trust po. So, navigation siya, cellphone app. Garmin. Yes. So, bali dalawa kasi yun. May Garmin Street Cross tayo for X-Max, then Garmin Motorized for T-Max. Anong i-download ko ron? Garmin Street Cross po. Bali kasi yung Garmin Motorized, paid up po siya. May bayad. So, ang alam ko, mas ano lang yun. Mas maganda po yung application niya. Eh, mas parang mas, ano ba? Mas live yung ano niya. Yung navigation. Navigation. Parang ganun. So, yun lang naman sir. So, ngayon sir, medyo matagal lang sir. Kasi medyo may, yun nga, meron tayong trabaho. So, medyo matagal lang. Pero in case na hindi mo na siya mahihintay, kasi yung download niya sir, medyo malaki. Parang, for the app itself, nasa 1 gig na. Then, iba pa po yung ida-download mo yung mismong map. Okay? So, ngayon sir, kung gusto niyo naman po na sarilinin po, meron naman tayong user manual at the same time po, nasa YouTube naman po kung paano siya gamitin, paano i-connect yung cellphone nyo. So, unang-una niyan sir, ang pag-connect nun is via Bluetooth, then yung Y-Connect. So, familiar na tayo kasi naka-NMAX 2.1. Then, pag naka-connect na tayo through Bluetooth, connected na rin yan sa mismong Garmin natin. So, ang pag-ano naman, ang pag-navigate naman nun, destination sir is set muna natin sa cellphone. Then, mamimirror na po natin Sa unit. po sa unit mismo. Okay. So, makikita nyo naman yan mamaya sir, dalawang screen kasi yan. Okay. So, dito muna tayo sir sa papel. So, ito po yung sales invoice natin. Okay. So, ito po yung ipinapasa namin kay LTO. Ayan. So, sales invoice, attached ng SA, yung na pinila pa natin kanina. ID niya sir, then yung stencil po ng unit. Okay? So, sir, advice ko lang din naman kayo. Pero hindi ko naman sinasabi na kasama yung batch nyo. So, as of last batch po kasi, nagkaroon ng issue si LTO. Again? Regarding sa printing ng ORCR. So, wala daw, short daw po sila sa paper. So, kaya even ORCR sir, may temporary na rin. So, dati temporary plate lang. Ngayon, temporary ORCR na din. So, ngayon sir, nag-release kami ng temporary ORCR. At least, maibiyahin na si motor. Then, makareceive tayo ng another text once na dumating yung original ORCR. So, based kay LTO sir, you need to bring back the temporary ORCR na binigay namin para makuha si original ORCR. So, may tatak po kasi yun. Okay. So, hindi ko naman sinasabi na baka umabot pa sa batch nyo, pero at least, sinabi ko na rin in case, kasi medyo maano si LTO sir. Tapos, regarding sa plate, kung medyo updated din tayo, nag-ano si LTO sir ng temporary plate, which is nagbigay sila ng parang pattern kung paano dapat, parang yung plate number natin consisting of 3 numbers, 3 letters, kung anong dealer, ganun yung pattern nilang binigay. Lakasing sample eh. So, basta yan. Which is, nag-memo sila ng bago, revoke daw po yun. Revoke. Opo, nirevoke po yun. So ngayon, based sa memo nila sir, upon releasing ng ORCR po, and wala pa po yung actual plate natin, ang ilalagay daw po is si MB file number. At the same time sir, hindi nila sinasabi na pwede nyo po, na wala kayong ilalagay sa likod ng, sa plate natin pagkalabas ng ORCR. Ang sinasabi po nila doon, ang ilalagay po natin is hindi na temporary plate, kundi MB file number daw ulit. Okay? So, nakalagay din po doon sa memo nila na 15 days upon purchase or upon date sa sales invoice, doon lang daw valid si MB file number. So, for example, ganito sir. Binili mo siya, para mas madali lang intindihan, binili mo siya ng August 15. Okay. So, sabi doon sa memo, 15 days lang daw ang 30. ang nung MB file number. So, sa madaling salita, hanggang August 30 lang.
So, syempre may process po kasi si ORCR which is 2 to 3 weeks. So, sabihin natin dumating po yung ORCR natin ng 8:25. Sa madaling salita, yung MP file number natin is valid na lang ng 5 days na lang. Parang ganun. So, ewan ko, ang dating po kasi sa akin, sa memo nila, parang nagko-commit sila. Hindi lang sa amin, kundi syempre sa customer na within that 15 days is makapag-release na sila ng original file. Sana, sir. Kasi syempre, hindi naman ang mapuputungan, sir, hindi naman sa inaano ko, sinisave ko kami. Kami talaga. Kasi kami nagbibenta, which is, ang totoo naman, sir, is middleman lang naman kami. So, kami lang naman po yung nagbibigay sa inyo. Kung wala silang binigay, wala rin po kami Yeah, bibigay sa inyo. Parang yan. Hindi mo na makikip yung plate Yes po, sir. kung na-release na ng LTO. Oh, yes po. Kasi, unang-una, storage siya. Imbis na may mailagay kami iba, may storage pa po ng parang ganun. So sir, sinabi ko na lang din para at least baka kasi syempre magtagal, either ORCR or plate, aware na rin tayo. Okay? So yun sir, so kung tama naman sir, details natin. Sir. Yung certification ko nang gagamitin, temporary. Okay, so ito sir, regarding naman sa certification. So sir, hindi siya certification to travel or authorization to travel. So, certification lang siya, sina-certify po na sa inyo po nabili, dito po nabili. Under my name. Opo, tsaka bayad si Uli. So, sa madaling salita, sir, hindi nakaw yung motor. Parang ganon. So, ito sir, hindi po siya parang pass na pwede mong gamitin yung motor na walang ORCR. So, ito lang sir, sina-certify lang po kayo na yun nga, bayad si motor. So, based sa pagkakaalam ko sir correct me if I'm wrong po. Ang sabi ni LTO, ang pinaka-legal lang po na ibiyahe si motor is the day na pinurchase. Which is ngayon, pwede mo daw iuwi. In the next day, sir, is hindi na pwede. Okay? Okay. Ito naman, sir, waiver lang. Papipirma ko sa inyo. Katunayan na po, park tayo ngayon. Release yung unit kahit wala pa pong ORCR. So, any violation po na huling kayo dahil walang ORCR is hindi na po liable si Yamaha or si Wildwood. Okay ba? Dalawa po. Meron tayong user manual. So, lahat ng dapat or gusto nating malaman sa motor is nandito na. So, meron lang po ako hin-highlight, sir, regarding sa braking period natin. Okay, so sa braking period po, ang standard, sir, is ito. So, 0 to 1,000 km is below 4,500 RPM daw dapat muna. Then, after 1,000 km, change oil tayo. After 1,000 km, Okay. change oil. So, then, 1,000 to 1,600 km, below 5,400 RPM naman lang. Okay? Then, change oil ulit. Then, after... hindi siya change oil, sir. So, 1,000 to 1,600, below 5,400. Then, 1,600 and above, you can, operate normally. So, okay. depends After on your, weekend. on your throttle habit na. Okay? So, yun lang naman sir, importante dito si braking period natin. Then dito sir, warranty guidebook. So, warranty natin sa motor sir is 1 year sir. 1 year or 12,000 kilometers. So, engine and wiring sir. So, for the oil sir, syempre we suggest po langis ni Yamaha. So, Yamalup, Blue Core. Gasoline sir, ito sir, tinanong ko muna kasi smaller CC kasi sir, ang advisable is 91K. So, since yung pinurchase natin is 300, tinanong ko sa service natin kung pwede po ba yung 95 or 97 or 100, katulad sa big bike, sabi, pwede naman na daw po. Pero sinulat ko dito, yung standard natin na 91. Pero usually ginagamit ko naman mga 95. Pwede naman sir, kasi si X-Max sir is may, naman siya, may cooler naman, based sa sinabi nila. So, break-in natin sir, yun, nasabi ko na. First month, below 4,000 RPM. So, PMS natin sir, any Yamaha dealership nationwide. Pero kung sakaling may factory defect, warranty related, kailangan kung saan nyo po nabili, which is dito. Okay sir? So, first check-up tune-up, first 500 to 1.5 within 30 days po, whichever come first. Ibig sabihin lang po, kung mauna, it's either kilometer reading or in days po. So, for example sir, wala pa pong isang linggo, ang tinakbo po is lalagpasan ng 1.5, pwede nyo na po i-change oil. Vice versa sir, for example naman po, hindi nyo masyado nagagamit, tinakbo 200 km pero 30 days na, pwede nyo na rin po i-change sir. So nasa sa inyo po. So meron tayo sir, 4 na minor check-up, 2 major.
So major check-up po is every 10,000 kilometer or every 1 year lang po ginagawa yan. So a total of 6 check-up. So ang libre lang natin dito sir is labor and services. All consumable items and parts po is shoulder na po natin. Okay. So yun lang naman sir. Okay. Kapirma na lang ulit sir sa ibabaw po yung pangalan. All done mga kamadkap. Winawash lang yung bike natin, then release na. Ayan, pwede na natin iuwi. Tapos na lahat yung ating briefing. So, hintayin natin yung bike palabas na. And iuwi na natin. Okay, wait lang. Release na. Akin ba yan? Opo sir. 6327. 63 po. Ha? So, on and off natin sir, long press. So, isa lang naman ang button. Logo lang po sir. So, yan. So, slow blink sir means turn off. So, hindi natin siya magagamit. Okay. Another long press. Fast blink sir, ibig sabihin turn on siya. So, magagamit natin. Right. So, pag naka-on sir, single press natin sir is mag-answer back si motor. Okay ba? So, sa knob naman sir, press, kailangan may ilaw bago nyo po siya tuluyang ikot. So, nakasulat naman sir, off, open, on, push po, tsaka lock. Then, yung puti sir, yun yung magsisilbing araw. Kung saan nakatapat, yun yung gagawin nyo. So, regarding po dito sir, left lang, walang push, para bumukas po. Like this. Left lang. Parang sa mga ano sir, upuan ng mga 125. Left lang. So, kapag po kasi push lock sir, lock po ng manibela yan. Okay. Push kanan sir, unlock. Ulit sir, left. Gasoline. Gas. Sa open naman sir. Sa NMAX kasi sir, fuel, sa seat. Ito sir, lead. Yan, lead tsaka seat. Okay, so meron na tayong packet na nalalak po. So meron din naman tayong packet na hindi nalalak. Mas secure na. Yes. Charging socket sir, nandito sa nalalak. Ito po. So bibilan nyo na lang siya ng adapter. Adapter natin sir is 12 volts. 12 volts. Okay. And on po. So, tayo natin matapos yung animation para lahat ng sensor is nabasa. So, normal naman po sa scooter na sa start, nakahawak yung silo sa preno sa harap o sa likod. So, pag off ko to dito rin. Mas advisable po kasi sir, dito pa rin. Ang off. So, si ilaw sir, automatically on na siya. So, wala tayong on and off. So, meron lang tayo sir is low tsaka high. So, built-in passing light sir, meron na rin tayo. Okay. So, signal light sir, kaliwa. Harap likod. Ganun din sir sa kanan. Then, busina. So, hazard sir, meron din tayo. Okay. So, sa menu naman sir, ayan sir, explore na lang tayo. So, meron tayo. So, air sir, air temperature outside the motorcycle, temperature ng coolant, built-in voltmeter, average speed natin, kilometer per hour, average fuel consumption, liter per 100 kilometer, trip time sir, then ulit na ulit. So, music sir, once na nakakonect yung cellphone natin, so for example, meron tayo intercom, so Meron. pwede na po natin siya i-on. Then, auto trip sir, yeah, auto. Then, trip 1. Trip F sir, F stands for fuel po. So, si trip F po, nag-activate po yan pag down to last liter na tayo ng gasoline. So, mapapansin nyo hindi siya magbibilang or parang hindi siya nakabold. So, ibig sabihin po, lagpas 1 liter yung gasolina natin. So, below na? Or Hindi, above 1 liter pa siya. Okay. Kaya po hindi pa siya magbibilang. So, meter display sir, pwede tachometer, echo, and speed. Navigation sir, ito po yung yung Garmin Street Cross. So, para Garmin magamit Street natin Cross. sir, yun nga, download tayo na app. Then, connect natin via Bluetooth. Then, yung steps po is nandun naman na. Or kung medyo hirap tayo sir, may YouTube. Or first PMS sir, balik tayo. Kung na-download na po natin yung apps. balikan niyo ako sir. Tuturo ko sa inyo. Medyo magtatagal lang kasi tayo sa pagda-download.
So, notification, sir, text, tawag, while driving, basta nakakonect ko cellphone yung magno-notify na po. So, weather, sir, ito magbe-base din to, sir, sa weather update sa cellphone natin. Then, settings naman, yan, traction control, on and off. So, ano ba si traction control? Ang use niya, pinagsasabay yung ikot ng gulong to have more traction or grip yung gulong sa kalsada. So, ang pinaka-purpose niya is lessen the chance na dumulas tayo. Diba? So, connection, sir, yan, Bluetooth, isa lang naman. Information reset, so it's either the trip mileage, so not literally the odometer, sir, trip mileage only. So, maintenance reset, vehicle info, yan. So, pwede mo rin siya i-reset. So, reset natin. Clock, sir, pag gusto nyo po i-adjust manual, sa ngayon, sir, in-adjust na po ng mechanic. Okay na yan. Naka-ano na yan. Pag in-auto nyo, sir, ano to, sir, magbe-base siya dun sa nakakonect sa kanya na sender. Brightness, sir, yan, TFT display. Yan po yung pinaka-max natin. So, unit, so, nasa sa inyo, sir, kung gusto nyo reading, it's either kilometer or mile. Kaya standard natin, kilometer. Fuel, sir, fuel consumption, kung gusto nyo computation niya is kilometer per liter or liter per 100 kilometer. Per liter siguro. Opo. So, temperature, Celsius or Fahrenheit. So, system information lang, then legal information. Hey, So, off to, sir. Lock. Then, turn off the key. So, para wala tayo access. So, for example, nawala Wait. yung remote. yung Y-Connect na ito, hindi na nagdi-disconnect. Base po kasi, sir, parang mangilan-ngilang unit lang naman. Hindi naman siya lahat. So kahit na hindi ko i-off sa remote, hindi na siya madidrain. Opo, bali kasi, yun, sir, hindi ko masabi. Kasi hindi po lahat ng unit. So, kaya po meron tayong, sir, 1-month monitoring ng motor. Kung any problem na makita natin, sir, maganda, first PMS is masabi nila. So, kung nakita nyo, or napapansin nyo na parang nagdi-drain, or yun nga, bigla na lobat, so sabihin nyo kami si Y-Zone. So, kunwari, naabutan ng lobat sa mismo sa inyo, pwede naman po natin rescue. Libre naman po yun. So, pipick upin sa bahay nyo, dadalhin dito, then investigate kung ano po nangyari, sasabihan ko yan. No, kasi hindi katulad ng NMAX, di ba? Opo. Pag hindi mo... NMAX naman po, ganun din. Hindi naman din po lahat ng NMAX. Pero hindi, yung NMAX ko Nag-drain po. in-off ko sa remote Opo. para hindi tumakbo. So, para ma-total shutdown siya. Pero pag hindi ko siya pinababayaan na naka-on. Opo. Actually, sir, ewan ko napanood ko kasi parang iba't iba yung nangyayari eh. Yung iba naman, sir, kahit naka-off, basta po parang bukas yung Bluetooth, automatically magko-connect, sabi nila. Basta parang nababasa ni motor si cellphone, ko-connect siya, then kumukonsumo ng Ang baterya. baterya. Kasi siyempre patay yung ano. Iba't iba, pero yun nga, meron din naman po dito sa amin mga naka-NMAX na empleyado. Parang hindi naman nila naging problem. So, kumbaga, mangilan-ngilan lang talaga. So, hindi ko, yung sa sinasabi niya, sir, kung hindi na ba nalolobat, hindi ko talaga masasabi. Maganda dyan, sir, mamonitor natin. Okay? So, code, sir, same lang sa NMAX natin. Pag input, sir, long press ng knob, ilaw ng kilis. So, isang ilaw, kailangan makatatlo tayo. So, 3 long press. Ito, sir, tatlo. So, pangatlong ilaw, sir, mag-i-stay po yan. Pag nag-stay, sir, release. Hintayin natin mawala. Long press, bilang ng blink. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release, sir. Next number, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Release, sir. 8 ulit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Release, sir. Pag tama, sir, magagamit natin, sir, kahit wala tayo ano. Alright. So, pag tinurn off natin yun, sir, hold nga ang gamit natin, automatically, sir, hindi na ulit siya magagamit. Isa lang. Apa? Ano lang, isang beses lang. Yes po. Once Every na code. in-input,
in-off natin. Reset hindi na ulit yan. siya. Opo, panibagong input ulit. So ngayon sir, sabihin ko lang din yung importansya. So huwag natin iwawala. So not literally na kailangan natin yung hard copy. So basta alam natin yung number. So yung iba ang ginagawa, pinipicture na po para may soft copy sila. Then save lang natin. Kasi kung sakaling mawala yung remote po, bibili tayo ng bagong remote. Yung bagong remote kasi na yun, hindi po masisync dito hanggat wala yung number na to. So gagawin natin mga kamadkat, ano muna natin to, iuwi mo muna, tapos gagawa tayo muli ng another review sa first impression natin, kasi hindi ko dala yung helmet ko, talaga ng GoPro, and nalobat na rin ako. So ito, na-release na natin mga kamadkat. Maraming salamat sa inyo, and thank you very much sa pagsama nyo rito sa Y-Zone, and always remember, brain rubber, you're not the soul. Thank you mga kamadkat.